saksihan ang isa sa mga lisahan nito at inyong buhay. Upang bigyan po kayong halaga at kagandahan ng pagmamahal at bigyan ng paspas ang inyong pag-iisang dibdib. Mark, Jomel, and Angelica Jane sa isang banal na pasalan. Ang sinasabi nga po sa Ebanghelyo sa Genesis 2 verse 18, Then the Lord God said, It is not good for a man to be alone. I'll make him a helper suitable for him. Hindi ka raw dapat nag-iisa sa mundo, Angelica Jane. Kaya't binigay sa iyo si Mark Jomel upang iyong makasama. Mark Jomel, kaya hindi ikaw, hindi ka rin dapat nag-iisa sa buhay. Kaya't binigay sa iyo si Angelica upang iyong makasama at iyong maging katuwang. Mula ngayon, habang panahon. Take note of that, ma'am, sir. Dapat ngayon hanggang forever. No, dapat sa inyo, forever, ha? Tandaan nyo na wala pang expiration date ang kasalan nito. Kaya sana pahalagahan nyo ang araw na ito. Bigyan nyo ng halaga, bigyan nyo ng importansya, panghawakan nyo. Para kung kayo ay magkaroon man ng hindi pagkakaunawaan sa mga darating na araw, yung importante mo mga araw na ito sa inyo, hindi nyo ito buwabayaan masira. Ng kahit kasino, walang kahit ano. Hindi nyo rin tandaan na ngayon ay kayo pinag-uulog na sa mga mata ng Diyos sa batas natin dito sa Pilipinas upang maging legal ng mag-asawa. Pagkatapos ng kasalang ito, you'll be already one in mind, one in heart, one in soul, and one in affection. Na kayo ay hindi matudalawa. Kayo ay iisa na lang sa kasal. At hanggang ko talaga ay maging maayos ang lahat sa inyong dalawa pagkatapos ng kasalan na ito. Mark Jomel and Angelica Jane, inyo rin tandaan na pagkatapos ng kasalan na ito, kailangan na mahalin nyo at panghawakan nyo ang isa't isa. Okay? Sa hirap ginhawa, sa lungkot at ligaya, sa karamdaman, sa kalusugan, sana po manatili kayong magkasama. Mark Jomel and Angelica Jane, ang kasal din ay nakakapagpabago ng buhay. Yung buhay niyo dati, hindi magiging katulad ng dati. Sa kasal, may kaakibat itong commitment at responsibility sa isa't isa. Ibig sabihin, kung ikaw, Jomel ay committed na kay Angelica, wala ka na ibang pwedeng tignan. Siya lang. Angelica, ganun din para sa iyo. Hindi, committed na kay Jomel, wala ka na ibang pwedeng tignan. Siya lang, hindi naman literal na tignan. Kung yun nasa puso, kailangan ay si Mark Jomel. At syempre, pagkatapos ng kasalan ito, dapat kayo maging responsable sa isa't isa. Hindi na bilang boyfriend, girlfriend, hindi na bilang partner, kung hindi bilang legal na asawa. Okay? At inyo rin tandaan na ang kasal ay nakabanal at sagrado. Ito po ay ginawa at dinisenyo ng Panginoon na sinasalamin po ito ang pag-iisang dibdib ng dalawang nilalang at nakadatay ito kay Kristo at sa simbahan. Kung kaya't ito ay binubuo ng tunay at walang handang pag-ibig. Tandaan nyo, kapag pinaparehistro ko ang dokumentong ito, okay? Pag pinaregister ko ito, hindi Lunes, Martes, kayo ay official, legal na mag-asawa. Hindi na natin ito mahihila, okay? Pag ito pinasok, hindi na natin makukuha ito, okay? So, ang buhay may asawa, may mga alitan po hindi na dapat sinusunod. Ito po ang ilan. Sana huwag kayo mag-iisip o gagawa ng anumang bagay na alam niyo ikakasira ng inyong relasyon. Sana kahit kayo mag-asawa na, kahit kayo may anak pa, paramdam niyo palagi, mahal niyo isa't isa. Hindi po mahirap ipagluto ang iyong asawa. Hindi mahirap magsabi ng I love you bago matulog. Sana gano'n kayo kung mag-asawa niyo. Okay? Sana rin, kung meron mga hindi pagkakaunawaan, ay pag-usapan niyo kagad ng mapayapa. Advice ko lang sa inyo, keep your life always private. Kung meron kang hindi naiintindihan kay Angelica, huwag na sabihin sa inyo. Sa kanya na lang gusto. Angelica, ganun din ito from Mark Jomel. And also, remember that communication is very important in marriage. Importante po ang komunikasyon sa mag-asawa. Maganda nga talaga, dapat sabay kayo nagdarasal, nagsisimba, kakain, matutulog, ganun po ang mag-asawa. Pagkatapos nito, haharap kayo sa mundo nito. Magkahawak ang kamay, taas ang loob. Ganun po. At ikaw dapat ang maging ulo, hindi buntot. Ikaw dapat ang masunod.